Meron na namang nahukay mula po sa ating kababayang Yamashita Treasure Hunter. Nakahukay si Katiits ng ibang klasing kayamanan. Anong klasing kayamanan ito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, no? At idagdag din natin itong ibang mga sign markers na kung saan dito nakuha ang Yamashita Treasure para magkaroon tayo ng idea, no? Kung sakaling makakita tayo ng mga ganitong sign, ay hindi tayo mahihirapang hahanapin ang Yamashita Treasure. Magkaroon tayo ng mga kaunting kaalaman para matukoy kung saan nakalagay ang iba pang mga kayamanan, no, sa Yamashita Treasure sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Kuno, grabe oh. Nabuhi ka sila ko. Dako daghan nako ako ni ko. Gab mga agaw. Igo ra gitapon na. Gumagil mata. Igo ra sila. Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Mayad na adlaw sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po dito sa isa na namang nahukay, isa na namang nakuha na posibleng Yamashita Treasure. At ibinahagi ni Treasure Hunter sa atin ang video nila dito po sa kanilang nakuha na items na kulay asul, bluish in color, na posibleng precious stone, no? Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po yan sa aking channel, paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay diretso tumbok sa atin pong pinaka-topic na pag-uusapan ngayon tungkol po dito sa nahukay, no, kamakailan lamang, bago lang, no, umaapoy pa na informasyon tungkol po dito sa nagbahagi sa atin na nakahukay daw sila ng kayamanan at may ebidensya nga silang ipinadala at nakita natin na napakaganda, napakakinang na bato, no, na para itong bulang maliit, malaki, no. Sa ganitong klasing precious stone ay masasabi nating ito ay isa sa pinakamahal na uri ng kayamanang itinago ng mga Japanese Imperial Army kapag tumama ito sa precious stone, no. Tunay talaga na nahukay nila mula po sa Yamashita Treasure Hunting. Ang mga Japanese Imperial Army ay nagtago, no, ng napakaraming mga uncut, no, precious stone sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no. Ibinalot sa mga bato, no, dinaganan ng mga bato, nilagay sa loob ng bato, nandoon sa ilalim ng mga punong kahoy, no. Iba't ibang uri, mayroong mga meteorites, mayroong mga opal, no? Marami nang nakakuha sa atin ng mga kababayan nating Yamashita Treasure Hunter na kung saan ito po ay kabilang sa mga nalut ng mga Japanese Imperial Army. So, pag-uusapan natin ngayon kung anong klaseng kayamanan ito, anong klaseng precious stone itong kanilang nahukay. So, ayon po sa ating nakikita, no, itong kanilang nahukay ay asul, no, asul nga, blue.
So dalawa lang po ang maibigay natin na posibleng ito ay kaparehas o ito nga ay precious stone na kaparehas na nakuha ni Treasure Hunter. So ang kulay blue, una po ay ang sapphire, no? Ang sapphire na bato ay tinaguri ang kilala sa kanya pong kulay na bluish, no? May pagka-blue ang sapphire. Subalit may mga ibang klasing sapphires na iba't ibang kulay, pero nakilala ang sapphire, ang pinakamahal na uri ng sapphires ay blue. Kaya kilala ang blue sa sapphires, no? Kapag nakita natin ang blue, sasabihin kaagad ng mga experts sa gemstone na ito ay sapphires, no? Ang sapphires ay isa po sa precious stone na masasabi nating milyon ang halaga sa piso, no? $1 million nga yung iba na maliliit lang, no? Kasing laki lang ng butil ng mais, no? Yung parang ano ng mais. Yung iba ay kasing laki ng julin, ay $1 million na, no? Ano pa kaya na kasing laki ito ng bula, no? Parang bulang maliit na kung saan napakalaki na ito kapag sapphires ito na tunay, no? Tunay talaga. So sapphires, although may mga blue diamonds na kaparehas ang itsura nito, subalit wala naman sigurong kasing laki ng bula, no? Wala pa tayong nakita na sa history na kasing laki ng bula na diamonds na blue. So ang may pinakamalaki lang yata, no, kasing laki ng kamao. Pero pag bula ay iba ng usapan niya, no? Sobrang laki na ng halaga niyan kapag blue diamonds itong kaniyang nahukay. Pangalawa ay itong aquamarine, no? Ang aquamarine ay isa po sa precious stone na napakamahal sapagkat rare. Mahirap mahanap ang ganitong klasing kulay na blue na kung saan crystallized, clear, no? Clear crystals na kung saan tagus na tagus ang kulay, no? Ang clarity ay napakagandang pagka-blue at napakakintab. Ito po ay masasabing isa sa pinakamahal na uri ng precious stone, ang aquamarine. Although may mga aquamarine na mumurahin na naglipana ngayon, yan po ay mga man-made o laboratory grown na lang. Ang natural aquamarine na pinakamagandang klase ay isa din po sa treasure. Subalit bihira lang po ang aquamarine nung unang panahon. So ang mga nalulot ng mga Japanese Imperial Army ay mga blue diamonds at saka blue sapphires lang, no? Yan lang po ang posibleng maihalin tulad natin sa nakuha ni Treasure Hunter na kayamanan. Kung sakaling ito nga ay nakuha nila mula po sa Yamashita Treasure Hunting, ipaano ngayon kung nakuha lang nila ito, no, sa online o nabili lang nila ito sa online tapos sinabing nahukay nila? So masasabi natin ito ay hindi kabilang sa mamahaling uri, although kaparehas ang itsura, no, sapagkat marami po ngayon ang mga gems na laboratory grown na ginaya ang mga natural gems na marami sa Hong Kong, marami sa Singapore, marami sa China ang nagsilabasan ngayon ng mga man-made, parang natural gemstones, no, na ibinebenta sa online. Kung sakaling ito nga ay nabili nila mula po sa online, ito po ay hindi mabibilang sa napakamahal na uri o hindi rin ito mabibilang sa tinatawag na Yamashita Treasure. So idagdag din natin itong nakuhanan ng Yamashita Treasure bago lang, kamakailan lamang na i-vlog na natin ito, na nakuha ito pong isang pitsil, no? Isang pitsir na diamonds na iba't ibang kulay mula po sa markang parang mata, no? Na may mata at may bibig na parang islas, no? Pag tiningnan natin sa gilid, parang isda, no?
na may bibig at may mata. Parang butiti ang itsura ng isda. Na parang mata niya tuldok, maliit ang isa, malaki ang isa, tapos may slash na bibig. Nakuhanan mismong sa sign, no? Sa batong kung saan nandun yung mata at bibig, ay nandoon sa kanyang tiyan, no? Sa gilid, ang isang pitsil na mga iba't ibang klasing precious stone, no? At ayon po sa ating nakachat, hindi lang yun ang nakuha nila ng mga precious stones. Marami daw bato ang napagkuhanan doon sa kanila ng mga precious stones, no? Mga diamonds, mga iba't ibang uri ng uncut gemstones ang nakuha ng mga ka-treasure hunter natin diyan po sa Mindanao. So napakarami po kasi mga dala ang mga Japanese Imperial Army ng mga iba't ibang uri ng uncut precious stone na nalut mula po sa Burma at sa iba't ibang museum, no, sa Southeast Asia. So bulyong po ang mga precious stones at hindi pa na-discovery ang iba. Ilan po sa mga nadala ng mga Japanese Imperial Army ay mga $1 million gemstones, precious stones na missing pa hanggang sa ngayon, no? At kadalasan karamihan nito ay nadiskubre ng ilan po sa ating mga kababayan na nakabalot nga, no, sa mga bato. Sa Zamboanga mayroon nang nakahukay, no, ng mga black opal. Sa Mindanao napakaraming nakakuha ng mga iba't ibang uri ng mga precious stones na nakalagay sa bato. So sa bato nga ang pinaglagyan ng mga Japanese Imperial Army ng mga iba't ibang uri ng mga uncut precious stones. Kaya kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng sign markers na may mata, no, na makikita natin may bibig, yan po ay given na hindi nahuhukayin, no? Nandyan lang pala sa mga bato. Pukpukin mo lang, no? Ayon po sa ating ka-treasure hunter ay hindi po ganong katigas ang napaglagyan ng mga diamonds na ito. Pinukpok lang ng isang beses ng maso at nawasak nga. At makikita natin kakaiba yung kulay, no, ng clay sa loob. Iba yung kulay, brown yung nasa loob, sa labas bato, no? May porsyon na malambot, hanapin mo lang yung malambot na porsyon. Although matigas yung bato, kapag hindi mo masentro yung deposit ng mga diamonds na ito na nasa bato, ay matigas, no? Kapag masintro mo yung pinaglagyan ay malambot lang, no? Isang pukpok ng maso lang, parang simento na pinatigas o mga clay na pinatigas. Yun po ang napagkuhanan ng atin pong ka-treasure hunter, no? Sana po ay nag-enjoy kayo, no, dito po sa ating topic. Napakagandang topic ito. Ito pong nakuhanan ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunters, no. Last but not the least, no, bago tayo magtapos, ay ito pong napadalang video sa atin ni Katiits, no, na may parang pyramid na may dot. Ito pong pyramid, no, na parang dot, ito po ay mountain treasures, no. Doon lang ginawa ito sa gilid ng dagat kasi may tubig. Posibleng sa unahan, no, may burol dyan. Ayon po doon sa ating nakikita ng bundok, no, may spot doon sa tuktok na kung saan mayroon doon parang creek or kanal o dead creek o creek jewelries kasi may diamonds na napakalaking bato. So jewelries nakalagay doon sa parang creek, no? Dalawa lang yun eh. Kung hindi creek, tunnel yun na maiksi doon sa itaas ng bundok, no? Mountain treasures ang meaning nito. So hahanapin doon sa may bundok. So yun lang po, no. Sana po ay nakapagbigay tayo ng konting impormasyon tungkol po sa Yamashita treasure hunting. Kung tayo po ay nagkakamali at may mali tayong naisabi, tayo ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo ay hindi perpekto, tao lamang na likas na nagkakamali. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay patuloy kayong magsusuporta sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share,
para po lumago po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap. Assalamualaikum mon. Tanaw pa yung bato na yan mon ay pyramid mon, pyramid yan yo. Oh. Oh. Mon ay. Pyramid talaga. Oh. Pyramid kan mon. Na ado niyang atbang sini na bato mon. Inyan oh. Ayani oh. Dakwa man na bato mon yang kanan simod ya kaaro. Yan simod na no ya kaaro ay. Ay. Aro yang kanan kan mon. Adon sa atbang nan mon. Aon dakwa na bato man pendog yang kilid na nay tanawa. Kilid nan. Yan. Adon sa tunga yani mon oh. Oh. Diamond yang style ng bato na yani oh. Diamond oh. Adon ilak daw ma di sa kilid na di kay malug yaning nan diamond na bato. At bang nan mo inyan saga o pyramid na bato ho. Mabagsag kanakon pingko mabagsag. Ano? Kaya kut-kutang gani sa iding kilid oh. Yani gid man niya bisa. No? Inimo talaga nila. Kaya kut-kutan na nin kuan sa sad ba pundasin sad. Sa idi oh. At bang sini dakpakan dagat din no. Tanawa da kay doon. Okay.